Hello mga farmers, magandang hapon. Magandang hapon na rin sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Kung sa anong oras man ngayon dyan, ay magandang araw po sa inyo dyan. Ngayon mga ka-farmers ay ipapakita ko lang sa inyo ang aking septic tank. Kung makikita nyo mga ka-farmers ay ginawa ko na siyang kulungan. So nung una kong kulungan mga ka-farmers ay walang septic yon. So para hindi tayo mareklamuhan ng mga kapitbahay, nagpagawa ako ng septic tank. Pero dito nakadugtong sa aking unang kulungang baboy. Ito siya. So ngayon ang ginawa ko ay pinatakpan ko ng mabuti at ginawa kong kulungan ng baboy. So kahit papano ay nakatipid ako ng espasyo at saka yung septic mismo, kasi dito mga ka-farmer, kadalasan sa mga nagpapagawa ng nagbababoyan, kung magpapagawa sila ng septic tank ay nihiwalay nila sa kanilang babuyan. So which is malaki ang magagastos. Okay. So pinag-isa ko yung septic ko at saka yung kulungan. So ngayon, maliban sa makatipid ako ng espasyo mga ka-farmers, ay hindi ako gumamit ng mga standard pero mga matitibay siya mga ka-farmers, kasi ang ginawa ko, ang pinagamit ko dito ay mga kawayan, yung buong kawayan, pinaputol-putol lang, tapos sinukat. Tapos ang pagkalagay doon ay pinagdidikit siya ng maigi ka-farmers, na yung parang walang mahulog na mga grava sa ilalim. Tapos maliban doon mga ka-farmers, meron siyang hindi lang kawayan, nilagyan ko pa ng mga yero, yung mga yerong hindi na pwede gamitin. So nire-recycle ko yon. At tapos yun ang ginawa kong takip, at sa ibabaw nun nilagyan ko din ng kabilya. May kabilya to siya mga ka-farmers, na kadalasan ang ginagamit ng kabilya pag nagpapagawa tayo ng septic tank. Sa dito lang sa area namin, kadalasan ginagamit nila ay 10mm or 12mm. Kung medyo malaki-laki ang budget mo, ginagamit nila na ay 12mm. Pero sa akin mga ka-farmers, dahil since nagtitipid ako ng gastos, ang ginamit ko dito ay 9mm. Pero hindi siya gaano kalaki ang malayo ang distansya. Tama-tama lang, pero 9mm lang siya. Kaya masasabi ko nakakatipid ako dito mga ka-farmers. At doon ko na lang binawi sa pag-mix ng semento. Ang ginamit ko dito ay standard mixing. Isang sakong semento, 2 sakong grava, at 3 sakong buhangin. Yun ang ginawa ko mga ka-farmers. So tapos sa inyo mga ka-farmers, yung laman kong ito sa ilalim. Kung makikita nyo ka-farmers, meron siyang kawayan sa loob. Ito yung sinasabi ko na pinagdidikit-dikit ko yung kawayan nun para gawing flooring niya. Tapos yun, tinakpan ko ng simento. At matibay naman siya mga ka-farmers. So ngayon, kung sa awa naman ng Diyos, hindi naman nagkaroon ng problema. Andito pa rin yung dito pa rin yung inahin ko, hindi naman nahuhulog. So yun lang mga ka-farmers ang mai-share ko sa inyo. At sa masasabi ko lang, malaking tipid talaga ang pag-isahin natin yung septic tank natin at saka yung kulungan. At about naman sa nagastos ko mga ka-farmers, ay
sa taong nung pinagawa ko ito ay more or less 10,000 ata yun or 8,000 ba yun, hindi ko lang maalala na mga ka-farmers kasi medyo matatagal na. So yun, 8 to 10,000 po ang nagastos ko. So para sa akin malaking tipid talaga yung pag ganito ang gagawin natin sa septic tank natin mga ka-farmers. So at ay ang lapad pala nito ka-farmers at ang lalim nito ay nasa 7 feet yung lalim, tapos 5 by 5 ang laki nito. 5 by 5 feet by 5 by 7 feet ang lalim niya. So yun lang siguro mga ka-farmers ang isi-share ko sa inyo. At sana rin po mga ka-farmers ay magustuhan nyo ang aking video. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe po sa aking channel mga ka-farmers. So maraming salamat at hanggang sa muli sa susunod na video.